uunahin nila yan, madadamay na naman tayo. Oh, pinagtatawa na pag nangyari yan at giba-giba, hindi naman tayo makaka-retaliate. Do you think the US will retaliate sa China dahil tinira tayo ng China? Hindi. Bakit ka magre-retaliate sa China? Di tinira ka rin. Di lumaki yung gulo. Hindi tayo ipagtatanggol yan. Puro daldalang yan. Maaring magpadala ng ilang barko yan. Tama. You think i-release nila yung aircraft carrier nila ng bilyon-bilyon dolyar ang halaga para lang sa atin? Hindi. Nag-iisip ang China. Ang Pilipino, yung leader natin, hindi ho masyadong nag-iisip. Yun po ang problema sa atin. And in the final act, ang dapat na foreign policy natin ay yung makabubuti sa atin. Hindi yung dadalhin tayo sa digmaan. Opo. Walang magagawa. Pwede bang ihampas mo sa mga barko ng China, yung ilong ni Tariela? Hindi naman uubra yun. 9th anniversary pala nung July 12, itong ating arbitral tribunal ruling dito sa tinatawag na natin by law na West Philippine Sea. Opo. Na yan po ay actually South China Sea. Alam nyo, at tayo po bilang mamamayang Pilipino at may pag-uutos po na valid naman hanggang ngayon ang dating Pangulong Benigno Aquino na yung ilang area na yan, wag na nating i-delineate at magiging komplikado yung ating diskusyon, na tinatawag na West Philippine Sea. Tatawagin po natin yung West Philippine Sea dahil yan ay utos ng ating mga autoridad, yung mga may kapangyarihan. Ayun. Yung ating dating Pangulo. May executive order na yan ay tinatawag na West Philippine Sea. Yan. Pero, tayo po ay tell the truth lamang Huwag po tayong mag-ilusyon na yung terminong yan na West Philippine Sea ay gamitin ng ibang tao sa labas ng Pilipinas sapagkat yan po ay municipal law. Ibig sabihin, wala pong accepted na ganyang term sa international law, yung West Philippine Sea. So, lahat po yan, South China Sea. Hindi po ibig sabihin yan ay sa China lamang, yan ay ang historical na tawag dyan. At ang international law po, hindi pwedeng i-impose ng isang bansa yung kanilang municipal law o yung kanilang batas na ginawa ng kanilang mga authorities labas sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. At ang international law po, katulad ng lagi nating sinasabi, is based on consent and consensus. So, ang talagang may consensus dyan dahil napakatagal nang ginagamit. Ay ang South China Sea. In fact, yung pinanalunan po nating arbitral tribunal ruling, ang tawag po doon ay South China Sea Arbitration, hindi po West Philippine Sea. Pero tatawagin natin yan bilang mga Pilipino. At syempre, i-assert natin ang ating mga karapatan dyan. Alam nyo po, ang dami kasing mga disinformation and misinformation na lumalaganap. At yung iba po, ginagamit yung arbitral tribunal ruling na yan upang sabihin yung mga tao daw na nagko-komento tungkol dyan sa arbitral ruling na yan, na yung mga komento ay kontra doon sa interpretasyon po nila, ay mga makapili daw, mga traidor. Itong mga kamuting kahoy na ito mga ulalo, kung makapagsalita, akala mo sila lang ang makabayan Samantalang, yung kanilang hepe naman ay Maltese pala. O, di ba? Pero attorney, tapos tayo pang pagdududahan. Tayo at least isa lang ang passport natin. Hindi tayo dual citizens. Hindi tayo nanumpa ng katapatan sa ibang gobyerno. Sila kaya ganun. Ayun. Pero emotions aside, personalities aside, suriin kasi nating mabuti yung arbitral tribunal ruling once and for all, kasi yan ang ginagamit lagi para awayin natin ang China. Okay, suriin po natin at sana po ay makinig yung mga kinauukulan at napakaganda pong topic yan para walang gulo. Kasi naglalabas na po sila ng propaganda. Sinasabi kong propaganda kasi anything, whether for
or against any issue kung hindi po base sa katotohanan. Yan ay propaganda. Okay. Yan pong arbitral tribunal ruling na yan. Unang-una, linawin po natin yung arbitral tribunal ruling. Yan po, hindi po yan ruling ng Permanent Court of Arbitration. Yan po ay ruling ng isang ad hoc na arbitral tribunal. Ano yung arbitral tribunal na ad hoc? Yan po ay kinostitute lamang, binuo lamang yung tribunal na yan upang dito sa isang usaping ito. Yung 9-dash line ng China, yung territorial claim natin sa Ayungin at sa Scarborough, at yun pong exclusive economic zone natin. Okay. Uulitin ko po, hindi po Permanent Court of Arbitration ruling yang naipanalo natin, arbitral tribunal. Ang bumuo po niyan ay upon our request, kasi may provision po sa UNCLOS na pwedeng magbuo ng isang arbitral tribunal. Tayo po ang pumili ng isa sa mga mahistrado niyang arbitral tribunal na yan. Ang China po ay hindi kinilala yung arbitral tribunal na yan. Okay, porket ba hindi kinilala ng China, hindi na valid yung ruling? Valid pa rin po. Ngunit may ramifications yan as to implementation na ating dapat malaman. Okay. Ha? Unang-una, talaga naman pong ang nag-udyok dyan sa tayo pumunta dyan upang magkaroon ng arbitral tribunal ay ang Amerika. May diskarte po kasi ang Amerika. Opo. Upang i-hold in check ang mga Chinese. Pun intended, kasi baka sabihin nila nagbibiro tayo to hold the Chinese in check. In check nga eh. Pero ibig sabihin, para marendahan, para malimita yung power ng China dito sa ating lugar, dito sa Asia Pacific region. Yan. Okay. Okay, punta na tayo ha. Yan pong ruling na yan, again, uulitin ko for the third time kasi may mga makukulit, laging sinasabing Permanent Court of Arbitration ruling. Hindi po. Pinili lamang po ng arbitration tribunal na yan na ang maging registry. Ibig sabihin, ang magtatago ng records ay ang Permanent Court of Arbitration. Hindi po ruling yan ng Permanent Court or Arbitration. Okay. Again, uulitin ko naman, hindi po United Nations sanctioned organization ang Permanent Court of Arbitration tungkol sa UNCLOS. Hindi katulad ng International Court of Justice. Iba po yun. Ibang korte po yan. Okay. Isang punto sana dapat nating tandaan. Yun pong ating exclusive economic zone. Ang meron po tayo roon ay sovereign rights, hindi sovereignty. Iba po yun. Ang sovereignty natin, ibig sabihin, lugar kung saan ang ating mga batas ang ipapatupad. Ating batas ang mananaig, ating mga puwersa, ating military ang lamang ang pwedeng pumasok. At pag may pumasok na ibang military, pwede nating patalsikin. Yun lamang po ay yung teritoryo ng Pilipinas as an archipelago under the Archipelagic Doctrine. Yung 12 nautical miles mula doon sa ating coastal baseline. May way po para i-compute yan, hindi ko na po i-discuss dito at komplikado. Beyond po doon sa ating sovereign waters, yan, may sovereign land, then may sovereign waters, atin pa rin yun, teritoryo natin yun, yun ang exclusive economic zone. Anong meron po doon na karapatan tayo sa exclusive economic zone? Meron po tayong sovereign rights. Ano yung sovereign rights? Na ma-exploit natin, ating anihin yung yamang dagat sa ilalim ng exclusive economic zone na yon. Okay? Opo. Pero, yung ibabaw po noong exclusive economic zone ay international waters pa rin yun. Ibig sabihin, pwede pong pumasok ang kahit sino roon, may right of innocent passage po, hindi po natin pwedeng i-exclude. Ayun. So, maliwanag po yun. So, yung sinasabing ang West Philippine Sea ay atin,
hindi po atin yon insofar as the exclusive economic zone is concerned. Ano pong naipanalo natin na malaki doon sa arbitral tribunal? Sinabi nung arbitral tribunal na walang basihan yung 9-dash line na kiniklaim ng China. Tama naman po yun. Wala pa naman talagang basihan yun. Nag-i-encroach po yun sa exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng ibang bansa. So, hindi pwedeng manaig yung claim ng China. Ngayon po, anong sinabi dito sa Scarborough? Yan. At sa mga ibang isla. Sinabi po roon, yan ay traditional fishing grounds. Diyan po nagkakaroon ng friction Manang Jubes. Diyan sa traditional fishing grounds. Anong ibig sabihin? Noon pa, panahon pa ni Kopong-Kopong, ibig sabihin ay pwede ng mangisda dyan ang mga Chinese, ang mga Pilipino, ang mga Vietnamese, at kung sino pang pwede. Dahil sa tradisyon. Diyan po nagkakaroon ng friction. Kasi tama naman po ang Pilipinas dyan. Hindi dapat tinataboy ng China ang ating mga mangingisda dyan sa mga lugar na yan. Sapagkat may karapatan po tayong mangisda dyan, may karapatan din ng Chinese. Hindi na pwedeng sabihin, uy, Chinese lang ang pwede rito, kami lang ang pwede rito. Doon po, nag-water cannon, nag-uupugan, nagbabanggaan, nagcha-challenge chuchu. Pero, hindi pwede nating i-claim yan as our territorial waters. Hindi rin natin pwedeng paalisin yung mga Chinese dyan. Kaya lang, silang lagi nagpapaalis. Sila ang bubuli. At I am on record as saying na mali ang pambubuli. Meron pa akong article dyan sa column ko sa Daily Tribune. Dinidenounce ko ang pagbubuli ng mga Chinese dyan. Kaya huwag sasabihin ng mga ang yayabang dyan, mga pariseyo, mga holier than thou na akala mo sila lang makabayan, na kami po na ini-interpret lang namin ng tama yung arbitral ruling ay hindi kami makabayan. Gusto nyong kunin yung hindi atin. Hindi naman pwede yun. Talagang magkakaroon ng salpukan dyan. Anong mapapala natin makipag-away sa ibang bansa? Diba? Opo. Isa pang magandang sinabi dyan ng arbitral tribunal ay mali yung ginagawa ng China na number 1, nilalakihan nila yung mga isla dyan. Hindi dapat gawin yun. Number 2, na sinisira nila yung mga coral reefs. Sang-ayon po tayo dyan, hindi nila dapat sinisira yung mga coral reefs dyan kasi nasisira po yung ecosystem. Tama naman po yung arbitral tribunal. Yan. Okay? So, maliwanag po yan. Ang isang nangyari dyan na hindi maganda para sa atin, dati po may claim tayo na yung Scarborough at saka yung ibang mga features natin dyan ay nag-generate ng exclusive economic zone ng 200 nautical miles. So, siyempre gusto natin malaki yung ating exclusive economic zone. Kasi pwede nating ma-exploit yung natural resources noon. Hindi lamang isda, baka may langis pa sa ilalim noon, di ba? Yes. O, di ba, sinasabing marami daw reserves ng langis. Opo. Tsaka yung mga shell natin, shellfish. Itong arbitral tribunal ruling sa atin ay sinabi ng arbitral tribunal, yung kiniklaim yung 200 nautical miles dyan sa Ayungin, sa Mischief, yan, sa Scarborough, wala yan. Hindi yan. Hindi yung nag-generate ng exclusive economic zone. So, international waters yan. Wala kayo kahit sovereign rights within a radius of 200 nautical miles mula dito sa mga features na to. So, natalo rin tayo actually dyan sa arbitral tribunal ruling na yan. At ang pinakamabigat, hindi nga kinakilala ng China. Wala na po tayong magagawa dyan. Kundi, yan, ang ginagawa natin ngayon ay
ini-enforce natin unilaterally. Yun ang mabigat na ating naging epekto dyan. Since hindi kinikilala at hindi naman po unanimous ang reaksyon ng international community sa arbitral tribunal ruling na yan. I-summarize natin ang naging ruling ng arbitral tribunal. Ito, sinamarize ko na dito. Yan. Okay Para maliwanag po, ito po ang sinabi lamang ng arbitral tribunal. Hindi po ng Permanent Court of Arbitration. Hindi po ng UN because this is not a UN body. This is also not a PCA ruling. Sila lang po ang naging depository or registry ng ruling. Ibig sabihin, nagatago lang sila ng dokumento. Okay Ito, isa-isahin po natin para walang gulo. Sige po. Yung 9-dash line, walang basihan. Tama naman yun talaga, actually. Walang basihan talaga yun. Number 2, yung historic rights na sa loob ng 9-dash line, wala rin basihan. Siyempre, walang basihan yung 9-dash line. It goes without saying, yung karapatan na kiniklaim ng China sa loob ng 9-dash line, na pagkalaki-laki naman, sakop na lahat, pati Taiwan, yung mga waters ng Taiwan ay talaga namang walang basihan. Over OA naman talaga po ang China doon sa 9-dash line nila. Lahat na lang kinuha nila. Yan. Yung Spratly, yung Ayungin, yung ibang mga features, walang exclusive economic zone. So, talo po natin yun. Kasi yung claim natin na mas malaki din, parang yung claim ng 9-dash line ng China ay sinabi walang basihan. Okay. Sinisira nung China yung ecosystem. Talaga naman po, nagde-dredge sila dyan nagtotroll sila. Hindi troll yung nang iinis sa online TRAWL, troll. Yun po ang ginagawa, mali daw yun. At yung pagpapalaki ng China doon sa mga islang kinuha nila at ang yung pinoprovoke tayo, yung tinataboy. Tinatanggal yung ating pasensya. Kaya lang iba yung dating ng bugaw ngayong mga panahong ito iba tinataboy yung ating mga fishermen. Mali po yun. Okay. Anong nangyari? Eto. Bakit nahihirapan tayong ipatupad ito notwithstanding the fact na nanalo tayo? Okay. Eto. At tignan natin. Unang-una nga kasi po, hindi sumali ang China. So yung element of voluntariness or submission sa magiging findings ng tribunal, yung binding effect, ay hindi po, wala po dyan. Kung magagalit tayo sa China, magalit din tayo sa Taiwan. Sabagkat, ang Taiwan po, hindi rin kinikilala yung iba nating mga claims dyan. As in fact, nung gusto po nating nagkaroon po ng ruling na kampi sa Pilipinas laban sa Taiwan on one matter na hindi na natin pagkakahabaan dito. Ni-reject din ng Taiwan. Bakit hindi tayo galit sa Taiwan? Galit tayo sa China. Di ba? At hindi tayo galit sa Vietnam. Mas maraming inoccupy na isla ang Vietnam kesa sa China. Eto ba po kasi ang naging problema dyan? Eto pong reaksyon. Halos pantay po ang dami ng bansa na pabor sa atin na ipatupad ito. Yung iba, hindi naman sila pabor. Yes. Yung Brunei po, hindi pabor dyan. Ang Vietnam, hindi pabor dyan kasi may sarili silang claim. Na hindi naman nila binibigyan ng recognition yung ating claim din. At hindi naman sila kasama dun sa arbitral tribunal. Okay. Yung ad hoc. Kung yun ng China na ating ginawang respondent doon, ay ayaw makisali. Ito pa, hindi naman natin idinimanda ang Vietnam. Diba? Opo. So, yun po ang naging problema rito sa
pag-implement nito. Hindi po lahat ay solid dito. Hindi ko alam kung bakit China lang ang ating inaaway. Hindi ko sinasabing wag nating awayin ng China. Inambubuli talaga awayin natin. Pero, awayin din natin ang Vietnam. Awayin din natin ang Malaysia. Kasi kita mo yung mga features, ibig sabihin yung mga parang isla-isla na nasa loob ng South China Sea. Aha. Ang China, merong sinasakop doon na Siam. Tayo, may sinakop tayong 8. Malaysia, may sinakop na 5. Alam nyo ba kung ilan ang sinakop ng Vietnam? Ilan po? 27! Wow! Na isla. Sinakop nila. Bakit hindi natin kinakalaban ang Vietnam? Bakit China lang? Kasi may nag-uudyok. O, kita nyo Tignan natin kung bakit ang Vietnam at ang China, meron din silang alitan tungkol sa lugar na yan. Yung mga karagatan na yan. Ngunit, parang sinasabi ang Vietnam na ninanakaw ang dagat natin kasi napakahirap yatang nakawin yung dagat Pwedeng dagat dahil hindi na masandok na nakawin pa. Yun, mahirap yun. O kaya sa Mountain Province, iakyat mo yung dagat doon para magkaroon ng dagat sa bundok. Mahirap yata yun. Anyway, kita mo ang Vietnam, yan ay malakas din ang pwersa niya ng armed forces. And in fact, nakipag-away na nga yung barilan actual shooting war with China noong 1974 yata, kung hindi ako nagkakamali, nung meron pang North Vietnam at South Vietnam. Pero hindi nila dinimanda ang China. Yung alitan nila, yung dispute nila tungkol sa mga isla, dinadaan nila sa tahimik na paraan. Yun. Kumbaga, hindi sila nag-iiskandalo. Maganda. Diba? Opo. Sila na lang ang nag-uusap. Anong resulta? Hindi nila pinahihiya ang China. Hindi nila tinatawag na ganito o ganon. Opo. May business-wise yan. Business-wise. Dapat ganon kasi ang policy. Kung sinasabi nitong mga ulalo sa Coast Guard, kasama yung taga-Sarat, Ilocos Norte, na yung mga gustong makipag-areglo sa China ay mga makapili, di puro makapili pala ang nasa Vietnam, sa Malaysia. Kasi nakikipag-aregluhan sila sa China. Anong resulta? Nabibigyan sila ng trade. Di ba? Ng kalakal. Nabigyan sila ng high-speed train. Ang Vietnam, lamang na sa atin, yung sasakyan ng Vietnam, yung car brand nila, yung VinFast, tinitinda na rito. May Sarauban tinitinda sa Vietnam. Wala po. Diba? Hindi maganda para sa balance of trade. Magandang sasakyan, nakadevelop sila kasi ang pinagtutuunan nilang pansin, industrialization, hindi yung military complex nila. Nabili sila ng bili ng armas panlaban sa China kasi hindi naman sila mag-aaway Kasi nga, nag-uusap sila kasi wala nag-uudyok na awayin nila ang China. Pero, Tony, yan ang kulang sa atin, diplomatic approach na marunong. Ang diplomasya hindi maingay. Tama hindi po. Yung defense minister tuloy, parang nasa Marcos senior time pa. Yung defense secretary mo na Maltese naman pala, na nangako naman pala na siya ay tapat sa ibang bansa bukod sa Pilipinas, ay akala mo kung sino, away ng away sa China. Di ba? Ang Malaysia. Lang. Hindi siya. Yun, nagpapakilala siguro. Sa China, sa trade. And let's face it, the second biggest economy is China at ang China ay narito sa Asia. Correct. Asian tayo, malapit sa atin, hindi natin dapat inaaway ng katulad ng ginagawa natin ngayon kung may away man tungkol sa karagatan. Opo. Ang daming kalakal nila. Tingnan nyo yung data, yung datos. Kung gaganong kalakal nitong mga bansang ito sa China kontra sa atin. Kasi nga, iniinis natin Di ba sino matutuwa sa atin? Anong in common? Walang US bases sa Vietnam at sa Malaysia. Di ba? Walang yung mga pronouncement na kami ay pagka ginera ng China ang Taiwan, kami ay may involved. Internal matter nila actually yun Opo. Ang may gusto lang naman na awayin natin ang China tungkol sa Taiwan ay ang Amerika.
sapagkat for reasons of their own, because of the national interest of the US, hindi natin national interest yan na awayin ng China over Taiwan. Hindi natin, it is not in our national interest. In fact, baka makasama pa sa atin yan. Kasi madadamay tayo sa gera. Every time na inaaway natin ang China, ang nakikinabang ay Amerika, hindi tayo. Gusto ng Amerika, you do the fighting. Ha? You do the quarreling. Ha? Tapos You do the business-wise din sila. Oo. Ang Amerika. Ang binibigay sa atin, mga bulok na mga gamit. Yan ang panglaban natin Opo. sa China. Oh. Sino bang unang tatamaan? Hindi naman Amerika. Hindi naman titirahin ng China ang Amerika. Ang layo eh. Correct. Pero kung may EDCA bases ka rito at di nila gagamitin yan laban sa mga puwersa nila, kung sila ay lumusob sa Taiwan, uunahin nila yan, madadamay na naman tayo. Oh, pinagtatawa na pag nangyari yan at giba-giba, hindi naman tayo makaka-retaliate. Do you think the US will retaliate sa China dahil tinira tayo ng China? Hindi! Bakit ka magre-retaliate sa China? Eh di tinira ka rin. Di lumaki yung gulo. Hindi tayo ipagtatanggol yan. Puro daldalang yan. Maaring magpadala ng ilang barko yan. Tama. You think i-release nila yung aircraft carrier nila ng bilyon-bilyon dollar ang halaga para lang sa atin? Hindi. Nag-iisip ang China. Ang Pilipino, yung leader natin, hindi ho masyadong nag-iisip. Yun po ang problema sa always atin. and in the final act, ang dapat na foreign policy natin ay yung makabubuti sa atin. Yun. Hindi yung dadalhin tayo sa digmaan. Opo. Walang magagawa. Pwede bang ihampas mo sa mga barko ng China yung ilong ni Tariela? Hindi naman uubra yun.